What is up guys, JP here and welcome to JP Investing. Today is July 6, 2025 and we are now looking sa graph ng PSEI and as you can see, medyo i-zoom natin. Merong uptrend na. Pero, what do you think? Start na ba ito ng bull run? Yes, definitely. Kasi ako personally, hindi ko pa masabi, no? Pero sana doon papunta. And it looks like ganito yung simula ng mga bull run, no? Konting setback, tas uptrend ulit. Pero para sa akin, parang it's very early to say, no? Kung bull run na. Siguro pag na butas niya tong resistance na to, no? Itong 6,500. And feeling ko yun, it's safe to say, lalo na kung mabutas niya pa to, itong 66, it's safe to say na we're on a bull run, no? Sana magtuloy. And so with that, punta tayo dun sa aking Excel file. Okay, nandito na tayo sa aking Excel file and andito na tayo sa week number 89. Konti na lang, no? Nasa magwa 100 na tayo, 100 weeks. Week 89 consists of June 30, 2025 hanggang July 4, 2025 which is noong Friday dahil ngayon po ay Sunday. Ngayon nagre-record ako. And I invested 11,000 pesos. Bakit? Dahil to sa top line. Punta nga muna tayo. Top line, punta natin. Ayan, no? So, kung makikita nyo, kasi nung buy dates tayo. Top line, bumili ako sa kanya. Nag-umpisa akong bumili 0.43. So, nasa na ba yun? 0.43. Ayan, mga nandito. Ayan. So, dyan ako nag-umpisang bumili. And, diba yung strategy natin is kada 10 or 15%, diba? What? Bro, what are you talking about, man? So, ayun, lumagpas siya sa 10% which is yung 0.47. Pero nakabili na ako 0.51, no? Nakabili ako ng isang board lot. Yung 0.43, apat na board lot pala yung binili ko. So, 0.51 medyo nahuli ako, no? And from 0.51, ayan, nabutas niya ulit yung 10%. No, dapat dito lang 0.56 nagtuloy-tuloy pa to hanggang sa na-touch niya yung 0.64. Ayan, no, kaya bumili ulit ako. Kaya cash in ako ng 11k, yung mahal na rin kasi yung top line. No, so ayun lang, sinusunod lang natin yung strategy natin. Good job! Ito yung dahilan guys kung bakit palaging sinasabi nila Warren Buffett na dapat meron laging cash, na cash is king. Kumbaga na pag nag-i-invest ka kasi hindi mo alam kung kailan aakit yung stocks, kung kailan bababa, and hindi mo alam kung kailan darating yung opportunity. Kaya if may opportunity katulad nito, mas maganda na makasabay ka, no? Or mag-grab mo yung opportunity bago ka mahuli, 'di ba? At least nakasabay ka sa pag-angat. So ayun, kaya importante na lagi tayong merong cash. By the way, another cash in advance na naman nga pala ito. So meron na tayong cash in advance na, saan ba 'yon? Ay, hindi ko pala yata nilagay dito. Wala dito, pero nasa nasa, ito ba? Ayun, nasa 28k na. Terrible. Diyos ko, parang 3 months ako hindi magka-cash in nito Pero, again, if may opportunity na naman na lumabas, no? Imposibleng palampasin natin yan dahil ang importante meron tayong laging cash, no? Na nandyan kung sakaling merong opportunity, makakapagbili tayo ng mga stocks.
So, ayun, yun ang importante doon. And dividend receive, yes, may na-receive tayo sa Citicorp. Ito yung ayoko sa mga ano eh. Sa mga kumpanya, no? Hindi ko alam ba't, ewan ko hindi ko too sure kung bakit lagi na lang nilang binibigay yung dividends pag close na yung market. Hindi tuloy natin napapakinabangan. I mean, hindi natin na, alam mo yun, diba, may ine-expect ka within the day, pero darating siya, ay gabi na, diba? Close na yung market. So, ayun lang, nakaka-ano lang. Medyo nakaka-off lang. Ayun, naka-receive tayo sa Citicorp ng 264.6 pesos and bumili tayo ng mga stocks, no? So, yung stocks na binili natin ay, ayun, yung top line, bumili ulit tayo, pumasok ulit tayo kasi nakikita ko talaga yung potential na itong company na to eh. No? Alam naman natin yun ever since, diba? Isa tayo dun sa nag-IPO dito and from that, ayun, tuloy-tuloy na yung pag-angat niya sa price. Pero we'll see pa rin kung paano yung gagawin niya in the long run, no? And yeah, bumili ako ng plus. So yung nangyari dito ay teka lang, nasaan na ba? Punta tayo ng plus. Oops. Plus. Ayaw. Grabe to, no? 0.20. 29.5 pesos mula 65. Grabe. So, well, for all of you that didn't know kung bakit bumaba yung plus, dahil dun sa panukala ng mga senators, no, na i-regulate yung mga online gambling, online casino, na maging hindi sobrang accessible sa madla. I mean, kasi ngayon, lalo na yung mga, tulad nito ng DigiPlus, diba? Yung online bingo, yung Bingo Plus, diba? Sobrang accessible niya na kahit minor, nakakapag-gamble na. Diba? Kahit nga yung mga jeepney driver, sabi nila, nakakapag-gamble na rin eh. Nakakapag-gambling na, diba? So, ayun lang, na sa panahon kasi ngayon, sobrang dali na pumasok sa isang gambling game, lalo na sobrang accessible nito online, and especially dun sa mga influencer na nagpo-promote ng mga online sugal, no? So, they are trying to regulate that, and on that reason, syempre, kahit ako, may hawak akong DigiPlus, alam ko na pag na-regulate to, mababawasan talaga yung kita ng mga kumpanyang to, no? And possible na bumaba yung kita, bumaba yung revenue, syempre, bababa rin yung presyo ng stock, no? So, tingnan lang natin kung saan ako bumili ng plus. Ayun, pumasok ako sa 54.7, bumili ako ng 6 na board lot. And then nung bumaba siya, saan na ba yan? Tingnan natin doon sa graph. 54.7, no? 54.7 bumili ako. Ayan, tapos nung bumaba siya ng 47.4, bumili ulit ako. Ayan, siguro somewhere there, no? 13% kasi yung binabay, kaya bumili ako. During this time, no, wala pa yung balita ng pagre-regulate sa kanya, no? Kaya kumpiyansa ako, kaya bumili pa ako 7 na board lot. June pala to, June. So, possible yan na, ayun, so 0.47, 0.47.4 bumili pa ako. And nung araw na July na yun, yung araw, kinabukasan, gabi ko narinig yung balita, and on that time talaga inisip ko bebenta ko agad kinabukasan yung DigiPlus ko, no? And kinabukasan, buti naman, ewan ko kung bakit, pero tumaas yung DigiPlus, kaya nabenta ko pa siya ng 49.3, no? And yun, ubos ko lahat. Natalo ko 139 pesos, pero kaliwali na yun, no? Or hindi na importante yan, sobrang liit na halaga na lang naman yun para dun sa potential na maging loss natin. So, nabitawan natin siya ng 49.3. Siguro mga dito, no? And ngayon, nasa 29.5 na siya. So, that is negative 40%. Yan dapat yung
talo natin kung hindi agad natin narinig yung balita na yun. No? Good job! And this is just like what, 2-3 days after nung balita. So that's really ridiculous. Kung hindi ka makikinig ng balita, hindi mo malalaman yon, sunog ka sa DigiPlus na. Ayan, so, ayan. Nakikiramay ako dun sa mga nasunog. Sa mga nasunog ng DigiPlus, no? Sana makabawi pa rin kayo. And continue to invest, no? Hindi natin alam by the long run, baka bumalik din sa presyo na to yung DigiPlus. Pero sa ngayon, hindi pa ito ang fair value ng DigiPlus, no? So, yeah, balik na tayo. So, ayun, stock that we sold DigiPlus. And yes, o nga pala, munti ko na makalimutan. Bumili na po tayo ng Filinvest REIT. Honestly, medyo matagal ko na rin pinagtutuunan tong Filinvest REIT. Nakikita ko na solid yung foundation niya and very undervalued siya ngayon. Tapos nung nakakita ko sa kanya ng pattern for a comeback, bumili na ako. So, tingnan natin. So, ayan. Kita nyo naman, di ba? Saan tayo nakabili nito sa PhilREIT? Nakabili tayo ng 3.28 pesos. Apat na boardlet lang. 3.28. So, nandito yung... Ayan, dito tayo nakabili. So, ayan siya. Nasa 3.33 na siya ngayon. So, ito is nakita ko lang or bumili lang ako nung nakita kong nalagpasan niya na yung resistance niya nung narampasan niya tong resistance niya nung September 2024 and narampasan niya na rin yung resistance niya nung February 2024 and that's the reason na bumili na ako sa kanya. Good job! Or honestly, hindi naman ako masyado into technical analysis talaga pero it is still better, 'di ba? Kung alam mo kung kailan ka bibili or though meron kang kahit papaanong idea, no? Kung saan or paano ka kailan ka bibili, 'di ba? So, ayun, nakabili na tayo. So, meron na tayong dagdag na REIT, 3 na yung REIT natin. We have A-REIT, Citicorp, and Filinvest, no? So with that, we have a total market value of 380,300.71 pesos and we have an realized gain of 38,744.84 pesos and we have a total dividends investing in 89 weeks, that is 19,628.1 pesos, and we have now a total gain of 68,215.71 pesos. Grabe nun, simula nung, kailan ba to? 87, nung week 87, last week. Tingnan nyo kung magkano yung ginain natin. That's almost 18,000 pesos. Nice. In 2 weeks. That's crazy. Diba? Nung last week, na-gain tayo ng almost 10,000. And this week, na-gain tayo ng almost 8,000. How crazy is that? Ito yung sinasabi ko guys na nakaka-capitalize natin yung opportunity, di ba? Kahit papaano nakakasabay tayo, although hindi ganun kalaki yung mga nai-invest natin dahil hindi naman tayo ganun kayaman. We're broke! Pero kahit papaano nakaka-capitalize tayo or nakakasabay tayo dun sa alon or sa alon ng oportunidad, di ba? Ng stock market. Naks. And we have a total gain percentage of 17.94%, almost 18%. And total money invested is 312,085 pesos. Silip lang tayo dito sa dividends given. So, ayun, nasa July na tayo. Ang expected na makukuha lang natin na dividends sa July is 3 lang. No? Yung isa nakuha na natin, Citicorp, LTG 324 pesos and GTCAP 114.63 pesos now with a total of 703.23 pesos. So yung susunod na medyo maganda-ganda na nating kita is sa November pa. Sakto birth month. So with that, punta na tayo dun sa comparison ng portfolio ko.
Ayan, nandito na tayo. Ang huli nating update is June 27, 2025 and now is July 4. Yung date for reference natin is July 4, 2025. A-rate mula 40.7 naging 41.15, tumaas mula ATI mula 23.8 naging 25.15, tumaas din, and Costco mula 6.95 naging 7.1, tumaas. Citicorp mula 3.51 naging 3.61, tumaas din. DMCI mula 11.18 naging 11.1, medyo bumaba pero sobrang konti lang. Globe mula 1698 naging 1705, tumaas na siya pero konti pa rin, negative pa rin tayo. And Philinvest, meron na tayo 3.33 na siya, so positive na tayo doon. GT Cap mula 580 naging 638, sobrang laki ng tinaas na ito. And ICT mula 420 naging 419, medyo bumaba ng konti. Keeper mula 2.79 2.72, bumaba rin ng konti lang. LTG mula 12.94 naging 12.68, bumaba lang din ng konti. And we have Metrobank mula 72.75 naging 71.15, bumaba lang din. Megaworld mula 1.96 naging 1.94, bumaba din. PPC mula 12.3 naging 11, bumaba pala yung PPC na naging 11.88, and plus wala na. RFM mula 4.27 naging 4.26, bumaba rin ng 0.01. And Semirara mula 33.45 naging 32.8, bumaba rin ng konti. And top line, meron na ulit tayong top line. Kalahin mo yun, last week wala tayong top line, tas within this week may top line na tayo, tas kumita na agad tayo ng 5,000. Oh my God! Wow! How crazy is that? And with that, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta, and yung mga hindi pa nagsusubscribe, please do subscribe. Nadagdagan tayo ng subscriber na 2. Maraming salamat sa inyo kung sino man kayo, dahil hindi ko kita, hindi ko kayo ma-shoutout. And yun lang, maraming salamat. JP out.